Ito pang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Giomar Diodiot. Ang sabi niya, Sir, ano po ang kailangang papilis para maging legal gunsmith ang isang tao? Okay, ito po ay sa Pilipinas. At bago na po natin sagutin yan ay gusto ko lang munang magpasalamat at bumati sa lahat nating mga subscribers. Tayo po ay 39,625 plus na mga ating mga subscribers. At maraming salamat sa inyong pag-share at pag-thumbs up, pag-like, dahil malaking tulong yan sa ating YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na tinutulungan. Kaya't maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo para kumita ang ating YouTube channel. At tayo po ay isang charity vlogger. Kaya lang kung wala po tayong mga tinutulungan, hindi po ako magtsatsagang magturo dito sa YouTube channel. Dahil gusto ko lang dumami yung ating mga beneficiaries. Dati 2, ginawa ko ng 6. Para gusto ko talagang makatulong para yung aking kita dito sa aming kumpanya ay hindi na mabawasan at tayo naman ay ayos naman ang kita natin dito. Okay, at ako'y huwag ninyong hanapin sa Pilipinas dahil ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, at shout out kay Ellen Faller ng Lipa, gayon din kay Edita Makapana, kay Makapanas Enrique Edita, yung ating mga babae na mga subscribers na natin, mga bago. Okay, ayan, at pasasalamatan din natin yung ating mga sponsor na tumutulong sa ating mga beneficiaries. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubel Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors, kay Anthony Banglista ng Pasay, kay Conrado Ilaylio, kay Junar Diaz, at meron ayong magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. Okay, maraming salamat sa inyo. Sana marami pang tumulong at nang lumaki yung ating mga beneficiary para dumami pa yung ating mga beneficiaries. Okay, at ito po yung ating GCash number para kung sino man ang may gusto pang tumulong ay maraming salamat sa inyo. Okay, so kay Giomar Diodiot, gusto siguro niyang maging legal gunsmith. Okay, ano ba ang mga kinakailangan papilis para maging legal gunsmith ang isang tao? Okay, doon siya nagsabi na wag ko na daw itapik yung mga tungkol sa batas na mga tinatanong sa mga pagpapalisensya. Yan po ay kasama-sama. Pag ako ay nagkakandak ng gun safety seminar, sinasama ko po yung topic na yan dahil napaka-importante po na may konti tayong alam tungkol sa batas. Dahil ang batas, ang sabi sa batas ay ignorance of the law except no one. So kung tayo nakagawa ng kasalanan at sasabihin natin na hindi natin alam yung batas, hindi po tayo exempted. Kaya importante po na may alam tayo tungkol sa batas. Yung mga basic lang naman, hindi naman yung pagiging abogado. So yung mga basic natin sa batas, dapat alam din natin. Kamukha nitong magagunsmith ka, magtatayo ka ng gunsmith na hindi ka lisensyado, pwede kang mahuli kung wala kang lisensya na kung hindi ka lisensyadong gunsmith. So dapat magpa-register ka, magpa-license ka, lisensyado ka. Hindi po ang pag-gunsmith ay hindi katulad ng mga mekaniko na magtayo ka ng talyer o welding shop. Pwede ka na gumawa ng mga motor, hindi ka hulihin. Ay ang gagawin natin ngayon ay mga baril, ay may mga illegal position niya. Dapat may alam tayo tungkol dyan. So dapat hindi tayo bara-bara. Okay, so sa iyo, Giomar Diodiot, at sa mga marami tayong subscribers na gusto matuto ng paggawa ng baril, at kung kayo tatanggap ng mga baril sa labas, mahuhuli kayo kung wala kayong lisensya. Yan ang isang dahilan kaya ako nag-abroad.
Dahil ang license ko ay contractor, ako ay machine shop. Machine shop ang aking wala akong aminin ko sa inyo, hindi po ako license gunsmith sa Pilipinas. Dito lang po ako sa ibang bansa dahil ako hinire nila bilang gunsmith. So ang nasa kontrata ko ay gunsmith. So sa Pilipinas, hindi valid yung pagiging gunsmith ko diyan. Kung ako magtatayo diyan ng kukuha ko ng license. So ang mga kinakailangan papilis. Yan. Okay, dito ang nakasulat dito ay documentary requirements for issuance of license for gunsmith. Ayan. The following documentary requirements shall be submitted to acquire gunsmith license and to include the succeeding renewal. Okay, pag ikaw ay nabigyan ka ng lisensya, yan ay marirenewin mo kung ilang taon niyang lisensya mo, hindi man panghabang buhay yan. Ibig sabihin, pag may renewal, ay di may may expiration. Okay, sa mga individual, bukod pa yung individual, iba yung magtatayo ka ng korporasyon o yung malaki shop. Kung ikaw ay individual, halimbawa ako kung ako'y kukuha ng mga tao, kailangan lisensyado din yung mga tao ko. Okay, so sagot ko yung mga tao ko. Okay, ito. Ang sabi dito ay for renewal for new application. Okay. Unang-una ay kukuha ka ng accomplish application form. May form ka at yun ay pipil-upan mo. Yung form na yun. Kung ano man nakalagay doon, ipil-upan mo doon. Dapat kukuha ka. Isang ka kukuha niyan. Di sa FEO, sa Firearms and Explosive Department Office, doon ka kukuha niyan. Siguro sa Krami. Okay. Dapat meron ka nun. Pag yan na yan, pag napilapan mo na yun, yung application mo na yun, ito naman ang mga kailangan. Actually, 10 lang ito. Certificate of Employment as Gunsmith from previous employer. Dapat may experience ka pala. Dapat ikaw ay namasukan ka sa mga license na mga gunsmith shop. Dapat may certificate ka, kamukha ko. Ako ay dito nagtrabaho. Kailangan may certificate ako na ako ay dito nagtrabaho. O kaya ay pwede na siguro yung contract. Yung kontrata ko, pwede na yun na ako ay naging gunsmith sa ibang bansa. Pwede na siguro yun. Importante yun. Ay kung wala ka namang hindi ka na masukan, ay patay ka na, hindi ka na maging wala kang certificate. Ay dapat naman, ikaw ay merong gunsmith training certificate. Ang problema niyan, saan ka kukuha niyan? Meron ba sa TISDA na ngayon yan? Yan ang problema kung saan ka. Baka sa online po pwede, kung meron sa online. Ang alam ko meron sa online Okay. Kung hindi ko alam kung yung ating YouTube channel ay honor. Kung pwede akong magbigay, hindi ko rin alam yan correct me if I'm wrong. Dapat may training certificate ka kung saan ka nag-training. Sa mga online na nag-aral ka sa online, halimbawa ng meron kang training certificate. Okay, yun ang mga importante. Kung wala ka nun, ay wala ka na. Wala ka ng pag-asa. Okay, halimbawa meron ka na nun. Meron ka ng previous employer certificate. Meron kang training certificate. Dapat meron kang NBI clearance. Ay madali na yan, NBI clearance. Basta wala kang kaso. Ang kanyan. ID. Dapat may identification card ka. At police clearance. Okay. Dapat may police clearance ka. Ito pa ang isang medyo mahirap. Neuropsychiatric clearance issued by the PNP Health Service or PNP accredited psychological
or psychiatrist. Ay siguro pwede na yung iyong yung iyong ILTAP dahil pumasa ka na doon. Di ba may neuro yun? Pwede na yun. Dahil yun ay din may neuro din na exam din doon eh. Okay, so madali-dali na rin ito. Certification that the applicant has passed the drug test conducted by the PNP accredited and authorized drug testing laboratory or clinic. Madali lang naman ito. Okay. So, maliwanag. Maliwanag na dapat hindi tayo addict. Okay? Mahirap naman gasmit yung addict. Okay. Yung yatang presidente, wala yatang yan eh. Ako nagtataka, yung presidente, walang walang drug test eh. Pero ang gasmit, may drug test. Yung mga politiko, walang drug test yan eh. Ang alam ko dyan, mga sila eh, mga voluntary. Oh. Naman tangin mong mas ang bigat ng responsibilidad ng gunsmith. Ha? Kisa doon sa mga politikong sumasabak sa politician, hindi kinakailangan basta mag-submit ka lang sa Filipino citizen, mag-submit ka lamang ng sa Comelec. Oh. Na certificate na for candidacy. Ayos ka na. Okay drug test. Ito, proposal list of the equipment, tools, and or instrument to be purchased or customized and or repair of the firearms or list existing equipment, tools, and or instrument to be used. Customization or repair of the firearms. Gagawa ka ngayon ng mga listahan ng mga bibilhin mong mga equipment, mga tools. Kung ikaw ay magre-reblow, dapat meron kang mga equipment niyan. Kamukha ako, meron ako dito. Kung ikaw ay magko-customize ng mga firearms, yung mga gamit mo, ilalagay mo diyan. Ililista mo. Ito pa ang isang importante na huwag ninyong kalilimutan. Yung bolt. May sukat po ang bolt. Ibibigay sa inyo ang sukat kung anong sukat ng bolt. Bibigay sa inyo diyan. Pag kayo nag-apply, dapat may bolt kayo. Pang rifle at pang pistol. Okay, yan ang mga importante na mga gamit. Yung mga bibilhin mo pa, at saka kung ano na ang meron ka. Nakalista na, yung existing na. Ibig sabihin, existing, meron ka na nun. So, dapat ililista mo yun. Kasama yun sa listahan. Okay. Kung pag nagkameron ka na niyan, yung mga kakailanganin mo na tools sa pag-repair ng baril o paggagawa, pag-customize, dapat meron ka. Ito pang isa. Location map of the gunsmith facility showing distance from the nearest police station in meters. Dapat meron kang mapa kung kagaano kalayo yung shop doon sa police station. Hindi dito in-indicate kung kagaano kalayo. Pero nakalimutan ko na kung kagaano kalayo. I-comment na lamang ninyo kung kagaano kalayo ang required. Kasi not less than 1 kilometer ang alam ko dyan eh. Not more than 1 kilometer. Dapat ang layo mo sa pero nakalagay dito meters eh. So hindi ko na kung ilang meters. Dapat ang layo mo sa police station. Dapat may mapa ka niyan kung saan mo itatayo yung yung iyong shop. Okay? Location of the map of the gunsmith facility showing distance from the nearest police station. In meters, kung ilang metro ang layo ng mo. O di humanap ka na ng lote doon sa malapit doon sa police station. Yun na nakalagay. Dapat meron ka. Aalamin mo ngayon kung ilang meters ang dapat na required. Okay, tapos ito na, madali na ito. Floor plan of the facility and pictures of the interior and exterior view, as well as the storage area of the firearms and ammunition. Yan. So,
kinakailangan may floor plan ka. O kailangan mo architect o engineer, gagawa ka ng floor plan ng kung saan yung iyong blowing area, kung saan yung iyong working table, kung saan yung iyong kung saan ka nagagawa ng mga pag-testing ng baril, dapat meron kang ano niyan. Merong kang ano niyan. At yung pang-10 ay yung PNP inspection report. Pag nakumpleto mo na yan, i-inspeksyonin niya ng PNP at gagawin niya ng report ng PNP, yan na ang isasubmit mo sa FEU office para mabigyan ka. Meron pang ano yan, meron pa itong kulang. Hindi ko lang alam kung magkano ang band. Ang alam ko may band. Anong alam ko dati noon ay 500,000 ang band. Hindi ko alam ngayon kung nabago na o ano. Kailangan meron kang money na nakaband. Para ano man ang mangyari, meron kang pera na nakaband doon. So, mabigat po ang pagiging gunsmith sa Pilipinas. Kaya kaunti lang talaga ang gunsmith sa Pilipinas. Okay, kung kayo ay nagbabalak na may ay mag-inquire na kayo, pero ito ang mga kinakailangan na inyong paghandaan. Okay, ito yung sa mga bago ha. Hindi ko na tatalakayin yung mga renewal dahil yung mga bago lang naman ang importante. So yung mga nagbabalak maging licensed gunsmith ay meron na kayong Okay, iano lamang ninyo ito sa Google. Documentary requirements for issuance of license for gunsmith. Maano na ninyo yan. At para maging mas malinaw lamang sa inyo. Okay, dapat alam natin ito. Para hindi tayo nagkakaroon ng problema. Hindi yung tayo ay parang tayo yung illegal na So kaya ako hindi ko gumagawa ng baril sa Pilipinas. Mas maganda dito sa abroad. Wala ka alalahanin dito. Legal tayo dito. Okay? So ayan ang kasagutan ko, Jumar, Diyodyot, at sana magkameron kayo ng kaunting kaliwanagan tungkol sa bagay na ito. At sumunod tayo sa batas para hindi tayo nakakaproblema. Ako'y nagtuturo sa inyo paano ang paggagawa ng baril, pero hindi ko tinuturo na tayo ay maging illegal. Ang itinuturo ko ay maging legal. Kaya dun sa nagsabi na hindi ko na daw sakop yung mga batas na pag-explain ng mga batas na ganyan, ay katungkulan po natin na bilang isang iniudulo ninyo at firearms instructor, gunsmith, na malaman din natin yung mga batas na kung ano ang dapat nating gawin. Hindi yung gawa tayo lamang ng gawa, turo tayo ng turo ng gawa. Hindi naman natin tinuturo yung mga dapat nating sundin. Okay, parang yung ako ay nagturo ng auto diesel mechanic sa academy sa amin. Pag unang araw pa lamang merong isang estudyante na sabi ko, ituturo ko sa inyo ang tama at mali. Abay, sumagot yung estudyante, sir, alam na namin ang mali, yung tama na lamang ituro mo. Nung tinanong ko, ano yung mga mali, hindi naman niya alam. So huwag tayong mag-pretend na alam natin lahat. Okay, babasahin ko lamang yung mga natin, yung mga weekly top commenters natin. Okay. May sa akin na ako daw ay bubo. May nag-comment dito na bubo daw ako. Hindi naman ako nakikipagmatalinuhan. At ako naman ay nagtuturo lamang sa abot ng aking makakaya. Okay. Si Roland Lumutan.
Okay, Roland Lumuntad. Okay, ikaw na ang matalino. Hindi ako nakikipagmatalinuhan sa iyo. Okay, at babasahin ko lamang yung ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nanguna si Boy Umay na may 100 plus na engagement. Si Phil Solar, Ria Solar ay 30 ng engagement. Si Son Angelo ay 74. Si Miko Pula isa lang. At si Angel ng USA ay 38. So, shout out sa iyo, Boy Umay, Phil Solar, Son Angelo, Miko Pul, at Angel ng USA. Okay, hanggang sa muli. Please support po natin yung YouTube channel ng aking kaibigan, ng aking mentor na si John Sahay Bert. Ang kanya pong channel ay John Sahay. Pwede kang mag-hi dito. Dito sa camera. Ito po, yung aking senior firearms instructor. Shout out po sa inyo lahat. Senior firearms instructor po ng ating kumpanya. May din shooting range. So, ayan po. Paki-support lamang po. Kung sino suportahan ninyo si Pinoy Firearms Instructor, suportahan din po ninyo aking mentor, John Saibert. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli natin videos. Thank you very much.